tayo sa ano, SM San Lazaro. So yan na ang SM San Lazaro. Yan, sa kanan. Ako nakakapasok dyan eh. Para-parehas naman naman yan. Lahat ng SM eh. SM Mall. O kanan. Bagay yung tanywili truck. Ay sa malubog. Pakakanan pala. Yan sa top. Ayan. Yan ka. Kanan. So meron ng ano dyan. Pag kanan natin dyan meron ng NCAP. So may ano dyan, speed limit na 60 sa light vehicle, tsaka 50 naman yan sa heavy vehicle, yung mga truck. So ingat. So tayo sa batas. Ayan tayo ma-NCAP. Ayan. Ako dito dumaan, pero ang dinaanan ko yung Daysol ko daan, yung sa City Hall, tapos nagano ako Carriedo, tapos dito sa ano, sa Rizal Avenue. So para namang ano, hindi mo ganun ka-traffic. Baka dahil di pa siguro Friday nun, kaya di pa ganun ka. Kita niyo pulang signages na yun. Okay. Itong habang average na to ay may NCAP, non-contact comprehension. Talaga ni Yormisco, paliwanagan niya yung mga madilim na lugar. So yan safety,
Presidio nila safety first ng mga ano tao at ng mga motorista. Pero yung pati yung ano, ilalim ng LRT siya nagpalagay niyan. Ano pa yun, yung first term niya as mayor ng Maynila ang 2019. Dahil nagawa, marami, ang dami nagawa ng ano, ang dami nagawa ng unang term niya. Ano pa yung partida, ano pa yun, pandemya pa. Dami siya ng ano, projects. Sila doon yung ano, inaayos yung ano, yung Manila Zoo. Sobrang nakapasok na ako, sobrang ganda na, world class. Tapos yung ano, na-renovate, hindi ko kung bagong gawa o na-renovate na ano, hospital ng Manila, sobrang ganda. Tsaka yung Jones Bridge, yan, yung Jones Bridge, grabe, pinilawan yan. Dating ano yun, madilim na lugar, walang ilaw. Tsaka yung pagkakawa na doon ng ilaw doon, parang makita mo sa ibang bansa, diba? Yung poste, yung galing sa France na bansa, yung mga ilaw ganun, tulad ng ganun. Galing talaga, may political will. Sana lahat ng ano, kumbaga official sa gobyerno ganun. Huwag ng politika, ano lang, trabaho ng maayos. Kami yung naapektuhan eh. Taong bahay naapektuhan. Kasi magtrabaho lang kayo. Pasko na rin ito. Oh, ganda. Mga pala, starting daw December 1, huli na yung mga ano, e-bike tsaka e-trike dito sa mga national highway. Well, hati yung opinion ko dyan. Maganda siya para hindi na nakakagawa ng aksidente sa mga e-trike. Pangalawa naman, isa pang side niyan, ayan, kawawa yung ano, kawawa yung mga nag-e-bike o e-trike na nag-negosyo. Pero ganun talaga, batas talaga yan eh. Kaya tayo sumunod para naman sa yan eh, pabubuti ng lahat.